Mali ba tayong umawit muna ng isang awitin? Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving, I'll be a living sanctuary. Minsan pa mga kapatid, Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Praise God. Hallelujah, Lord God. We worship you, we praise you, we give you thanks. Nagpapasalamat po muli kami sa isang panibagong Biyernes na pinagkaloob mo sa amin, Ama. Tunay na ang bawat Biyernes ay kasabik-sabik. Marami kaming inaasam. And when we come here, we don't expect na mag-fulfill ka, Panginoon Diyos, sa iyong ministry, O God. O Lord God, nangako ka na ang lahat ng bagay ay gagawin mong magaan para sa amin, Ama. Gawin, Lord God, ang kahilingan namin sa iyo. Magpagaanin mo nawa, Lord God, ang pag-unawa sa mga salita na bubuksan mo. Lord God, patnubayan mo kami, bigyan mo kami ng pusong mapagpakumbaba at isip na bukas sa anumang kaunawaan na maaari mong pagkaloob sa amin, Ama. Patnubayan mo ang bawat isa, ang bawat tenga makakarinig. Lord God, gabayan mo, Panginoong Diyos, at ang munting servant na nasa harapan mo, Panginoon, nasa harapan, Lord God, na nasa likod ng pulpito, Panginoon, patuloy mo siyang gabayan patungo sa ikadanakila mo, Ama, O Lord God. Salamat, minsan pa, Ama, ito po ang sahod panalangin namin sa iyo, O God, sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Acts 3. Acts chapter 3, 19. Sumara sa verse 19. Repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. And he shall send you Jesus Christ, which before was preached unto you, whom the heaven must reach until the times of restitution of all things, which God has spoken by the mouth of all his holy prophets since the world began. Let us all be seated, brothers and sisters. Pagpalain nawa ng Diyos ang kanyang mga banal na salita. Tunay na, aren't you happy to be in the house of the Lord? Amen. Isang kagalakan sa atin na magtipon palagi sa banal na presensya ng Panginoon. Yung mga nasa labas, tutusin ko, titiyom sila, mas masaya sila sa atin. Mas naipapakita nila yung kasiyahan sa atin. Pero ang totoo nun, yung kasiyahan natin nasa kaloob-looban natin, dapat ilabas natin. Amen. Yung ayaw ng Diyos na maglilingkod tayo sa Kanya na nakasimangot. Masaya itong pinagsisharean natin, bakit hindi tayo humiti? Siguro kung pinagagalitan ko kayo, yan siguro, mamaling humiti kung ang salita ng Diyos ay nagagalit sa atin o pinag-rebuke tayo, siguro sa pagkakataon hindi magandang humiti. Pero sa pagkakataon ito, blessing ang dumarating eh. Hallelujah. Doon sa binasa natin, manabasa natin doon, sabi doon na, and he shall send Jesus Christ, which before was preached unto you, whom the heaven must receive until the times of restitution of all things, which God has spoken by the mouth of his holy prophets since the world began. So, ang ating Panginoong Jesucristo pala ay mananatili sa sangkalangitan hanggang maisauli sa dati ang lahat ng mga bagay. Yung word na restitution dyan, sabi niya, must receive until the times of restitution of all things. Katumbas siya ng salitang restoration. So, restitution, restoration, pagsasauli ng bagay-bagay. Sabi ng Biblia na to, ang ating Panginoong Jesucristo ay mananatili sa sangkalangitan hanggang maisauli lahat ng mga bagay. So, ang pamagat ng message ito is restoration of all
things. Yun ang pinaka-awesome natin, yung maisauli lahat. So, naniniwala ba kayo mga kapatid na ang restoration ay kasama sa pinaka-attribute ng Diyos? Nasa pinaka-ibuturan ng pagka-Diyos niya, yung restoration, restitution. Bahagi yan ng attribute ng Diyos, at dahil bahagi yan ng attribute ng Diyos, paniguradong mamanifest yan. Bahagi ng kanyang pagka-Diyos, yung pagsasauli ng mga bagay-bagay. Kaya nga ang tawag natin sa kanya, He is a Redeemer. He is a Restorer. The Kinsman Redeemer. Di ba? Kasi nasa kanyang pinakapagka-Diyos, yung maisauli ang lahat ng bagay sa dati nilang kalalagayan. Maraming bagay na wala sa atin. Don't you realize that? Maraming bagay ang nawala sa mga pinili. Pero ganun pa man, nagtalaga ang Diyos ng daan pabalik sa mga bagay na naiwala natin. Diba? Mahabang panahon ng lumipas. Mula sa panahon ni Adan hanggang ngayon, 6,000 years na lumipas, maraming naiwala ang tao. Pero mabuti na lang ang Diyos naganda ng paraan pabalik doon sa naiwala ni Adan. And kaya naman tayo narito ngayon, kaya tayo narito nagpupulit sumasamba sa Diyos, is because may pagsasauling naganap na sa atin. Doon sa dati nating kalalagayan sa sanlibutan, na makasalanan, tayo ay nalugmok sa kahirapan ng mga buhay natin, tayo ay gumagawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Meron ng hakbang na ginawa ng Diyos sa buhay natin, ibinabalik na tayo, sinauli tayo sa dapat nating kalalagayan. Kaya nga, ang tawag sa atin, we are redeemed. We are being restored. May pagsasauling naganap sa atin. Kung walang katubusan, sana nandun tayo sa labas. So, yun ang ginagawa, layunin ng Diyos sa buhay natin. Maisauli tayo sa dati nating kalalagayan. Hindi yung kagaya ng mga unang panahon na nakagapos tayo. Sabi nga ng Biblia, the truth shall set you free. Nung araw nakagapos tayo kasi wala tayo sa katotohanan. Katotohanan na salita ng Diyos, wala sa atin ng Diyos. Kaya naman, we are so far away from God. But even then, God created a way for us to return back. Kaya tayo narito, dapat pasalamatan natin yung ganong klaseng gawain ng Diyos sa ating buhay. Doon tayo magpasalamat. Isipin nyo, ito yung isang bagay na lamang natin sa mga anghel. Sa mga anghel, walang plan of restoration para sa kanila. Kaya nung bumagsak si Lucifer, there's no way for him to go back to God. Wala nang lugar ang pagsisisi kay Satanas. What he and all the other 1/3 of the angels has done, that's unforgivable. Naalala niyo, sinabi ating Panginoon na yung pagsalangsang daw sa banal na espiritu, that's unforgivable. Hindi mapapatawad sa mundong ito at sa mundong paparating. Yun ang principle na nilabag ni Lucifer. Nung sinalangsang ni Lucifer at ng mga anghel, yung kalooban ng Diyos, nilagay nila yung katayuan nila, isang katayuan na there's no turning back. Hindi na sila pwedeng bumalik dahil walang kapatawaran ng kasalanan na yon. Yun ay isang tahasang pagsalangsang sa kalooban ng Diyos. Kaya nga sa panahon natin ganun eh. Madalas natin sinasabi, bukas ang biyaya ng Diyos. Pero although bukas siya in general, it might happen to one person na yung biyaya ng Diyos ay totally na isara niya. Dahil sabi ng Biblia, yung pagsalangsang sa banal na Espiritu ay walang kapatawaran. At naalala niyo, binasa natin sa Proverbs nung dati na lalapit sila sa Diyos pero pagtatawanan lang sila ng Diyos. And that's a very sad thing to happen to any person. Yung bang lumalapit ka pa sa Diyos pero sarado na yung biyaya sa'yo. At yun ay nawa, wag mangyari sa kahit sino sa atin. That is exactly what Satan has done. Satan, he was already at the right hand position of God. Napakaganda ng position niya. He decided to go against the will of God that has no forgiveness. Wala nang kapatawaran yun. Kaya nga tipong-tipo sa atin yun eh. Napakalapit na rin natin sa Diyos, kagaya ni Satanas nung unang panahon. Kaya pag sumalangsang pa tayo at nagawa natin yung kasalanang hindi mapapatawad, there's no point of return. Hindi na tayo makakabalik. Sabi ng Hebrews chapter 6, wala nang haing pang natitira sa isang tao na nakalasap na ng banal na Espiritu ng Diyos. So that's a big responsibility for all of us. Napakalaking responsibilidad na panatilihin mo yung sarili mo dito sa kawan na ito. Kung tayo ay lalayo pa, ulitin natin mga kapatid,
wala nang hain pa na maaring magsauli sa atin pabalik. Yung sacrifice ni Jesus Christ sa atin ay once and for all. Yung mga anghel, di nila naranasan at hindi nila mararanasang matubos. Those that fell, they have no restoration. Their rebellion is direct to God. But for us, may plano ng redemption sa atin. Praise be to God. Kahit pa gaano kalayo yung naabutan natin, narating natin, kahit pa gaano kalugmok sa kasalanan yung inabot natin, each of us here as our own stories, maaring iba sa atin mas matitinding kasalanan yung nagawa nung una, kahit gaano pa kasagma, gaano pa kagrabe ang ginawa mo, there's a way back. Mayroong biyayang bukas para sa ating lahat. Before the foundation of the world, God has established that. Before we were even born here, God has prepared a way back for us. And for this, we must be thankful. That is one biyaya, yan ang isang klase ng biyaya na hindi natanggap ng mga anghel na bumagsak. Wala silang paraan para makabalik pa. Kaya nga mga kapatid, pagdating natin sa langit, I believe naman nagiging maingay natin. Magiging maingay tayo dahil puno-puno tayo ng pagpupuri sa Diyos. Dahil naranasan natin bumagsak dito eh. Naranasan natin bumagsak dito at maisauli, pagdating natin doon sa langit, we will be so happy. Walang paglalagyan, pagsisidlan ng ating mga kasiyahan. Kasi naranasan natin bumagsak na gusto. Doon, mararanasan natin na maibalik sa presensya ng Panginoon. Alam nyo, ang Diyos, kung wala siyang alam, dadaan pabalik, hindi niya tayo yung tulot na bumagsak ang sanlibutan. Right from the start, nakita nyo na, sabi ng Biblia, the Lamb was slain before the foundation of the world. Kung wala siyang plan of redemption, hindi niya ipapahintulot na babagsak ang tao. Hindi man lang sisiguraduhin niya na walang pagbagsak ng mga ganap. Kung wala siyang alam na daang pabalik. Sa langit pa lang, bago niya pala lang si Lucifer, nakita niya na si Lucifer. Several ages pa before malalang si Lucifer, nakita niya na kung sino si Lucifer. At siguro habang nung nasa isip pa lang ni Lucifer, nung na-create na siya, nandun na siya sa langit, nasa isip pa lang ni Lucifer lahat ng gagawin niya, God is one step forward pa sa isipan ni Lucifer. Nababasa ng Diyos yung ginagawa ni Lucifer at that point in time. Habang binubuo pa lang ni Lucifer yung plano niya, nakita na ng Diyos yun. Habang nagre-recruit si Lucifer, tingin nyo ba hindi alam ng Diyos yun? Habang nangangampanya siya sa mga kapwa niya anghel, naglilibot siya, nangangampanya sa mga kapwa anghel, tingin nyo ba hindi natunugan ng Diyos yun? Lahat ng ito ay dahil may alam ang Diyos na pabalik. Bahagi ito ng pinakalayunin ng Diyos. Si Satan, nung bumagsak siya, nakita naman natin, pinakialaman ni Satan lahat ng bagay na para sa atin. Yun yung role niya makialam, pakialamero si Satanas. Marami siyang inagaw sa atin. Praise God. Marami siyang inagaw sa atin. Nawala yung mga mana dahil sa Kanya. Kundi papayag si Lord na mawala sa atin ang lahat. May daang itinalaga ang Diyos na bagamat nahiwalay sa atin ang lahat ng mga mana natin, truly one day, they will all be restored to us. And nakikita naman natin yung proseso, nire-restore na paunti-unti sa atin ng Diyos. Yung mga bagay na dating naiwala natin, ngayon nakukuha na natin. Tingnan nyo, ano ba ang sakit? Ang sakit ay kapag nawala sa'yo yung kalusugan. Every time na gumagaling tayo sa sakit, nire-restore tayo ng Diyos. That's an example of restoration. Ano pa? Maraming bagay. Mamaya, isa-isay natin. Nung tayo ay bumagsak sa kasalanan, hindi nawala yung mana sa atin. Nahiwalay lang tayo. We did not lose ownership of those inheritance. Hindi nawala yung mga mana natin dahil lang tayo napalayo. Dahil lang tayo nagkasala. Ano mang binigay ni Lord sa atin yan. Oo, nawala man yan. Sige. Pero kung sa'yo yan, hindi yan mawawala kailanman. Nahiwalay lang tayo sa lahat ng mana. Si Adan, di naman talaga nawala yung title deed sa kanya. Okay, nakabitaw siya sa title deed niya nung nagkasala siya. Yung title deed din, kinuha pa rin naman ng ating ama. Kinuha ng ating ama na sa kanyang mga kamay for so many years, pero yung inheritance hindi nawala kahit kailan.
In fact, nakasealed yung title deed. Patunay lang ng protection ng Diyos sa ating mga mana. Walang sino mang pwedeng gumalaw sa mana na yun, not even Satan. Satan has tried throughout the years na tayo ay pabagsakin. Pero once you are of God, no, Satan can do nothing against you. Nang bumagsak si Adan, nabitawan niya yung titulo, pero nahiwalay lang yun. It was not lost forever. Kinuha ito ng ating Ama. Pero pagdating ng panahon, nakita niyo sa Revelation chapter 5, merong isang kordero na tumayo at kinuha aklat at binuksan. To me, that is a very significant event. Hindi na, siguro marami na nakabasa ng chapter 5. Binasa, dinaanan, pinag-aralan, pero hindi nila nakita yung significance noon. To me, as an end-time believer, that is everything. Kasi yung title deed na yon, even pala sa kaugalian ng mga Hudyo, pag ang mga title deed ganon, talagang pinoproteksyon na nila, siniselyuhan nila. And to me, yung ginawa ng lamb na yon, na siya tumayo, una umiiyak pa si John. Because he thought, walang worthy. He thought na ganun na lang, nakasara na lang palagi. So, ano yung implication pag nakasara yon? Implication nun, walang restoration na magaganap. Pero hindi ganun na nangyari. May someone step forth, kinuha yung aklat, binuksan, yung dugaang kordero. At dahil doon, nung pagbukas noon, kasabay noon ang pagbukas ng lahat ng mga mana uli natin, nagkaroon tayo ng access pabalik sa mga mana natin. Kung yun ay title deed, siguro may nakakita na kayo ng literal na mga title deed. Sa title deed, nandun nakasulat yung this is to certify that Mr. Hilbert Galando is the owner of this lot whose sabihin sa iyo mga coordinates ng lote kung blah 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 na ganito 25 meters blah blah blah. Nandun yung nakasulat kung ano yung mana natin. So yung kasi gaano kahalaga ang title deed na andoon yung ating mga pinakaasam-asam, hindi mo man lang alam na mayaman ka pala. Before the foundation of the world, na napakayaman mo. Tayo, maaaring yung Revelation chapter 5 na yun, binabasa-basa lang natin. Pero if you come to think of it, that is everything. Universe, the earth, everything. Our salvation, lahat, nabuksan. At praise be to God, may propetang ginamit sa huling panahon para ginamit siya ng Diyos para maisauli sa atin yung mga nawala. To me, that's a very important thing. Sabi ng prophet, that is the title deed. It contains all our possession. No one is even worthy of it. Nung binuksan yon, naisauli sa atin ang maraming bagay. Yung unang-una nangyari, nakilala natin yung mga sarili natin. Nung una, sino ba tayo? Nung una, ano bang tingin natin sa sarili natin? Pero nung mabuksan yung aklat na yon, naipakilala ng Diyos na tayo pala yung mga tagapagmana. We are rightful heir. Hallelujah. Ang yaman pala natin, di lang natin alam. Dito sa mundong ito, kahit lupa, wala tayo. Pero, doon pala sa title deed na yun, pag-aari natin, we are being given dominion to all. Buksan ito, nakita natin kung what is rightfully ours before the foundation of the world. You see, yun ang isang dapat na isauli sa atin nung tayo tumungtong dito. Kagalakan. Hindi gugustuhin ng Diyos na maglilingkod tayo sa Kanya ng malungkot. Because our God is not an oppressor. Maglilingkod ka sa Kanya, maglingkod ka ng may kagalakan. Sa dami ng sinauli sa atin, hindi ba tayo dapat maging masaya? Yun nga, mawalan ka ng cellphone eh. Nawala yung cellphone mo, na hindi mo alam kung saan napunta, suddenly may isang lalapit sa'yo, ito, napulot ko yung cellphone mo. Yun palang na-restore sa'yo yung cellphone mo. Ang saya-saya mo na, how much mo rito? Kaligtasan ito eh. Kaligtasan ito na naisasauli sa atin. Ganyan, dapat pag may nag-preach ito, ipakita natin yung kagalakan natin sa salita ng Diyos. Ito pa kaya, we are talking about the whole universe, the whole earth, na may re-restore sa atin. Mawalan ka lang ng gamit, tuwang-tuwa ka na pag naisauli sa'yo. Ito lahat. Lahat ng pag-aari mo ibabalik sa'yo. Pahintulutan ba natin agawin ni Satanas yung kagalakan na yan? Dahil tayo ligtas na, wala na magagawa sa Satanas para agawin yung kaligtasan. Pero yung kagalakan, madali niya naaagaw, paminsan-minsan. Kasi, konting kanti lang ni Satanas, papakita mo na nawala na yung kagalakan mo. Yung mga nasa labas, nakikita mo parang asya-siya pa nila eh.
Pero yun yung klase ng joy na temporal. Panandalian lang. Na hanggang dun lang. Pero yung sa atin, it's a joy unspeakable. Joy eternal. Walang katapusan, walang sukat. Alam niyo ba, Ted, sabi ko kanina, hindi dapat tayo maglingkod sa Diyos ng may pagkahapis. Para bang lungkot na lungkot kayo, sabi ng iba, parang amukha mo, parang Biyernes Santo. A true Christian is joyful despite the sacrifices na kasama sa buhay Kristiyano. Tama ba yun? Nagsasakripisyo ka na nga, masaya ka pa? Yun ang Kristiyano eh. Nagsasakripisyo ka na, masaya ka pa. Sa marami, imposible yan. Pag nagsasakripisyo ka, kita mo yung mga nag-aayuno. Nag-aayuno kung hanggat maaari, hindi na sila maliligo. Hindi na magsusuklay ng buhok. Para pag mukha silang hapis na hapis, mukha silang hirap na hirap. Pinapakita nila yung kanilang kahirapan. Ganun ba ang gusto ng Diyos? Mamaya tatalakayan natin. Ganun ba ang gusto ng Diyos? Na we show na tayo ay nalulungkot? To the elect, we will find joy in our sacrifices. Minsan nga, sobrang saya mo, hindi mo na namamalayan, nagsasakripisyo ka pa pala. Hindi mo alam na sakripisyo pa pala yung ginagawa, pero dahil masayang-masaya ka sa ginagawa mo, parang baliwala na sa'yo. You know why we can do this? Alam nyo bakit tayo kaya mag-sacrifice ng may kasiyahan? It's because yung ating sinusundan, ganun ang ginawa. He sacrificed his life, the ultimate sacrifice, with joy. Who, for the joy set before him, he endured the cross. Sacrifice, ultimate sacrifice, pero may kagalakan, may kasiyahan. Oo, nung sumunod tayo kay Kristo, marami tayong sinuko. Tama ba yan? Marami tayong sinuko, marami tayong iniwan. Ano ba yan? Ang init-init, kailangan ko magpahaba ng buhok, sabi ng isang sister, halimbawa. Ang init-init, kailangan magpahaba ng buhok. O ano ba yan? Kailangan ko magpalda. Mukha naman ako matanda pag nagpapalda ako. Ano ba yan? Hindi ako makasama sa mga kaopisina ko sa kanilang weekend getaway. Kasi marami tayong sinasakripisyo. Pero lahat na yan ay sakripisyo na may kagalakan. Yung mga sinusuko natin, pansinin nyo, pang sanlibutan lang yun eh. We sacrifice so much, but we gained everything back. Yung pakinabang natin eternal, wala. Kung baga sa sukat, hindi mo pwedeng sukatin kung ikukumpara mo dun sa sinasacrifice mo. Kung tutusin na, in the strict sense of the word, hindi siya isang sacrifice. Kung tutusin kasi pag sinabi mo sacrifice, may binibitawan kang bagay na mahalaga sa iyo. Sa atin, hindi na natin pinahalagan sa libutan, kaya madali ng bitawan. Ayaw ng Diyos maglingkod tayo ng may maasim na muka o mabibigat na loob. Hindi niya gusto nang nahapis o nalulungkot tayo. Tama ba yun? Kasi pupunta ka sa church, ang expectation mo dapat na maliligayahan ka sa mga maririnig mo salita ng Diyos. Blessing yun eh. Sino bang nalulungkot pag may blessing? Blessing ito, spiritual blessing nga lang. Siguro kung magbibigyan kayo ng kotse o ng bahay, masisiyahan kayo. Kasi something na material yun. Pero dapat ito something na spiritual, mas masaya dapat tayo. Ayaw niya na maglilingkod tayo ng napipilitan lang. Kasi kung ganun, walang pagsasauling nangyari. Ano yung nirestore sa'yo doon pag napipilitan ka lang? Our God does not oppress people. He does not want us to follow Him na nakabagsak ang balikat. Na para ba tayo pinipingot lang para sumunod? Dapat may kagalakan, mga kapatid. Kung nasisiyahan kayo sa mga sinishare, pinipreach, pakita. Masayang muka, palakpak na malakas, para sa Panginoon yun eh. Hindi naman dahil sinabi ng preacher na pumalakpak kayo, kaya kayo papalakpak eh. Kasiyahan yung kagalakan yun, mga kapatid. Kaya nga sabi ko kanina, kahit yung mga nag-aayuno, dapat, ito madalas natin na pagsisharean, yung mga sa labas kasi, hypocrisy na yun eh. Mag-aayuno, papakita na malungkot sila, hindi lalabas ng kwat, at kung lumabas man, papakita nila na sila ay lubog ang mukha, na para bang hapis na hapis sa kanilang buhay, pinapakita nila na sila'y nahihirapan, pero hindi yun ang pag-aayuno eh. I want to prove, sa biyaya ng Diyos, tungan natin ang Isaiah 58. Makikita natin dito kung ano yung tunay na ayuno. 58, Isaiah 58.
Sa Tagalog natin babasahin. Isaiah 58. Simulan natin sa 5. Yan baga ang ayuno na aking pinili, ang araw na pagdalamhatiin ng tao ang kanyang kaluluwa, ang iyuko ang kanyang ulo na parang yantok, at maglatag ng magaspang na kayo at abo sa ilalim niya. Yan ba ang tawagin na ayuno at kalugod-lugod na araw sa Panginoon? So nagsimula siya na may pagtatanong, yan ba yung ayuno? Yung kailangan maging malungkutin tayo? Sabi ng Biblia sa 6, hindi baga ito ang ayuno na aking pinili? Nakalagin ang tali ng kasamaan, napagaanin ang mga pasan. Tama? Napagaanin, papaging layain ang pighati, at iyong alisin ang lahat ng atang. Hindi baga ang magbahagi ng iyong tinapay sa gutom, at dalhin mo sa iyong bahay ang duka na walang tuluyan? Pagka nakakita ka ng hubad na iyong bihisan, at huwag kang magkubli sa iyong kapwa-tao, kung magayon, sisikat ang iyong liwanag na parang umaga, at ang iyong kagalakan ay biglang lilitaw, at ang iyong katwiran ay mangunguna sa iyo. Ang kaluwalhatian ng Panginoon ay magiging iyong bantay likod. Kung magayoy tatawag ka at ang Panginoon ay sasagot, ikaw ay dadaing at ikaw ay magsasabi, narito ako. Kung iyong alisin sa gitna mo ang tagapagtuturo at ang pagsalita ng masama, at kung mamagandang loob ka sa gutom, ay iyong sisiyahan ng loob ng nagdadalamhating kaluluwa. Kung magkagayoy, sisilang ang iyong liwanag sa kadiliman, at ang iyong kadiliman ay magiging parang katanghaliang tapat. At papatnubayan ka ng Panginoon na palagi, at sisiyahan ng loob ang iyong kaluluwa sa mga tuyong dako, at palalakasin ang iyong mga buto. At ikaw ay magiging isang halamang na dilig at parang bukal ng tubig, na ang tubig ay hindi naglilikat. At silang magiging iyo ay magtatayo ng mga dating sirang dako. Ikaw ay magbabangon ng mga patibayan ng mga salit-saling lahi, at ikaw ay tatawaging tagapaghusay ng sira, at tagapagsauli ng landas ng matatahanan. Pansinin niyo mga kapatid, in other words, ang true fasting ay may kagalakan. Walang kapighatian, walang sakripisyo sa tunay na ayuno. At ang true fasting ay hindi yung pagkakaitan mo, sarili mo ng pagkain. Ang true fasting, sabi nito, is if you live your life for others. Give yourself for others. Sabi dito, yan bagang, hindi baga ito ang ayuno na aking pinili, sa verse 6 na ito, na kalagan ng mga tali ng kasamaan, na pagaanin ng mga pasan, at paging layain ng mga napipigati, at iyong alisin ang lahat ng atang. Hindi baga ang magbahagi ng iyong tinapay sa gutom, dalhin mo sa iyong bahay ang dukang walang tutuluyan. Pagka nakakita ka ng hubad, iyong bihisan, at huwag kang magkubli sa iyong kapwa-tao. Yan yung ayuno na itinatalaga ng Diyos. Andun yung kagalakan natin. If we become a blessing to others, yun ang tunay na pag-aayuno. Yung you are not reserving something for yourself. Masaya ka na tumutulong sa iba, na yung buhay mo nagiging blessing sa iba. In fact, kung babalikan nyo, yun ang naging buhay ng ating Panginoong Hesus sa lupa. He did not live for himself. His life was for others. His life was for us. He has powers. Kung tutusin, nung nasa taas siya ng bundok at nagutom siya, tama naman yung sinabi ng Diablo, he can turn that stone to bread. Pwede niya pakinabangan yung power niya for himself. Nung nasa cross siya, pwede niyang baliin lang ang cross, pwede niyang tanggalin ang pako for himself. But he did not do that because his life was for others. Amen. There's no greater love than to lay down your life, sabi ng Biblia. Yung bibitawan mo yung bagay na nasa sayo, dapat nandun ang kagalakan. Sabi ng scriptures, lalo mong pinapadami yung blessing mo when you do that. Lalo ka nagbubukas ng yung sarili. In other words, kung bubuksan natin ang ating sarili para sa iba, magagamit tayo sa kapakanan ng iba, ikaw ay magiging kasangkapan ng pagsasauli. Sabi nung nabasa natin kanina, isa kang tagapagsauli. Tinatawag ka na, nagiging agent ka ng restoration, sabi ng Biblia. This is both physical and spiritual. Sa spiritual, whenever you share the Word of God, you are an agent of restoration. Sinishare mo yung bagay na makapagsasauli dun sa tao. Praise God.
God has not changed and will never change. Kung sinabi niya na sa iyan, pag mga mana mo na yan, sa iyan. Not even Satan has the right to steal that away from you. Kung sinabi niya na, I will supply your every need, totoo yun. There should be no doubt on that. Kung sinabi niya na anumang hilingin mo sa aking pangalan na ibibigay, He will not change, totoo yun. Mana natin yun. Di siya pwedeng umurong sa kanyang mga salita. His love for us is so unconditional. Remember Abraham when he received the promise? Si Abraham hindi siya nakatakas sa pagpapala. May mga taong ganun hindi makakatakas sa pagpapala. May mga tao na kahit ano ang gawin, susundan siya ng pagpapala dahil bless siya ng Diyos eh. In blessing, I will bless thee, I will multiply thy seed like the stars in the night. Sumusunod sa kanya yung blessing everywhere she go. Umalis siya ng bayan niya, kinalimutan niya yung bayan niya for a promised land. Everywhere he goes, kasunod yung blessing. Hindi siya nakatakas sa blessing. Praise be to God. May mga tao sa huling panahon na hindi tatakasan ng blessing. Kahit anong mangyari sa buhay ng mga taong ito, and I'm talking about the end-time believers, kahit pa saan tayo makarating, anong mangyari sa buhay natin, the blessing will not escape us. Hindi na pwedeng baguhin ng Diyos yung tinalaga sa buhay natin. Abraham is not perfect. He made mistakes. Unang-una pa lang pagano siya. So clearly, yung mana niya, yung ipinamana sa kanyang promised land, is not based on his own character, on own self, yung kanyang mabuting gawa. Because he was a pagan. He was worshiping another God. Yung kanyang, may isang Diyos-Diyosan, bago siya tinawag ng Diyos. Pero for some reason, at ang reason na yun is a grace. For the grace of God, nakita si Abraham in that condition, tinawag siya, inatak siya palabas ng bayan niya, at doon, nakuha niya yung mga pangako ng Diyos. So anumang naitakda na. That has to be, kailangan malaman natin yan. All these things were reserved for us. Pag pupunta ka ng hotel, babayad ka ng reservation fee. Pag magpakukuha ka ng sakyan, minsan kailangan hanapan ka ng reservation fee. Kung ikaw ay minsan na magpapareserve ng restaurant, kailangan mo ipareserve, minsan hihingan ka ng reservation fee. Pero itong lahat ng mga mana natin, iba ang nagbayad ng reservation fee. Hindi tayo. Isang napakadakilang pribilehiyo para sa atin na kahit nagkamali pa tayo, kagaya ni Abraham, anumang naitalaga kay Abraham, sa kanya na yon. Madapa man tayo, malugbog man tayo sa kasalanan, malayo man tayo, gaya ng prodigal son, may biyayang nakalaan para sa atin because God has already set this in His Word. Is in His Word. Yung title deed, nandiyan na nakasulat na, hindi mo na pwedeng baguhin yon. Thus saith the word din. Sabi ng I will bless thee and your seed. So na-bless si Abraham, and even the seeds following Abraham was blessed. Kaya you see, sabi ko kanina, good work has nothing to do with this. Our effort has nothing to do with this. Hindi dahil kaya mong bayaran yan, hindi dahil pinagpagalan mo yan, kundi because God has a plan for you. By God's grace, nakita si Abraham na napaka-special. Hindi ba, ganun din tayo, kagaya ni Abraham? Ano ba malay natin sa salvation ng unang panahon? Ano bang nalalaman natin sa mga mysteries ng Diyos ng unang panahon? Nung tayo ay nasa libutan pa, ano bang alam natin sa Biblia? Kagaya ni Abraham na isang pagano na hindi niya kilala yung Diyos na tumawag sa kanya. Pero yung Diyos na tumawag sa kanya na hindi niya kilala, naglaan pala ng isang bagay para sa kanya. And that is exactly our story. Yung Diyos na hindi natin kilala nung una, naglaan ng something para sa atin. Actually, maling gamitin ang word ng something. Because it's not something, it's everything. Amen. Naglaan siya ng lahat-lahat ng bagay sa atin bago pa natin siya makilala. Is that fascinating? Is that amazing? Napakaganda nun, di ba? Hindi mo pa siya kilala, pinamanahan ka ng something, ng everything, bago mo pa siya makilala. Kaya ngayon, nakilala na natin siya, hindi ba dapat pasalamatan natin siya doon sa mga nilaan niyang yun? Na dapat yung puso natin punong-puno na pagpupuri. This is all by grace. If you go to Genesis, makikita nyo doon si Adan, nawala niya yung kanyang mana, nahiwalay sa kanya yung kanyang mana nung siya bumagsak. Ginawa siyang may-ari, ginawa siyang, sabi ng Biblia, sabi ng propeta, amateur God over this earth. Siya yung caretaker, may dominion siya over everything, over all this. This earth was his. Kanya to.
It was already spoken at hindi pwedeng bawiin ng Diyos yun. Kaya naman, the moment na buksan yung title deed, lahat ng naiwala ni Adan, ibabalik sa atin. It might be lost for a while, but nothing is lost forever. Nahiwalay lang siya pansamantala. Yung nahiwalay kay Adan, babalik ito at babalik ng walang sala. Ang paghahari natin sa sanlibutan na ito ay babalik at babalik. Si Satan, kung papansin ninyo, kailanman, after his fall, wala na siyang dominion na ibinigay sa kanya ang Diyos. Nung una, yes, he was the right hand power of God, pero nung nabitawan niya yung position na yun, wala na siyang dominion over anything. Pero bakit kaya tinatawag siya ng Biblia na Prince of the Power of the Air? Sinabi din siya ng Biblia na God of this present evil world. So makikita nyo, kung wala pala siyang mana, bakit ganun ang tawag ng Biblia sa kanya? Isa lang ibig sabihin nun, anumang hawak ni Satanas ngayon, kinamkam niya lang. He is not the rightful owner of everything he has right now. Nung tumakit siya sa taas ng bundok, ino-offer niya kay Satanas, kay Panginoong Jesucristo, ang lahat ng kaharian. Kinamkam niya lahat ng kaharian sa mundong ito. Sabi nga ng propeta, he is just a squatter on this earth. Malakas makakamkam. Alam niyo, kung magpapa-intimidate tayo kay Satanas, matatalo tayo eh. Isipin niyo, he's doing this, wala pala siyang karapatan sa mundong ito, pero kung makakamkam siya, kala mo naman kung sino. Squatter lang naman pala siya rito sa sanlibutan, pero pag titingnan mo, parang mukha siyang mayaman. Pero ang totoo noon, he has no real ownership. Matapang lang siya, pero totoo niya, nang-intimidate lang siya. Tinitingnan niya kung hanggang saan tayo magpapa-intimidate sa kanya. Ini-intimidate niya tayo kasi tayo yung tunay na may-ari eh. Kinamkam niya lahat ng ito, pero wala naman talaga siyang mana. Si Adan ang may mana, tayo ang may mana. He may be able to control this world. His seed, ay yung mga si Satanas, may mga kinokontrol niya ang mundo at meron siya mga serpent seed na kumukontrol din sa mundo. Makita niyo yung politics kung gaano kagulo? It's because serpent seed ang mga nakaupo eh. If you're talking about Philippine politics, napakagulo. Kasi ang namumuno sa libutan na ito ay serpent seed. Pero isang araw naniniwala ko yung mga pinag-usapan natin to sa millennium, it will not be any mga serpent seed na maghahari. It's already our Lord Jesus Christ, the King of Kings, the Lord of Lords, na maghahari. At sa panahon na yan, wala na ang mga bagay na ginagawa ni Satanas sa libutan natin ngayon. Lahat ng dapat isauli ng Diyos, isasauli niya. Amen. Alam nyo, para bang nakikita ko ito as para bang unfinished business. Parang, kung tayo nga kung may, sabi nga ni Pastor kanina, ayaw niya nung hindi natatapos yung gawa, yung trabaho. Ayaw niya nung may unsettled task. Kapag may ginawa, dapat matapos. How much more kaya yung ating Diyos? May sinimulan siya, pero somehow nakikialam ito si Satanas. Parang may unfinished business. Unfinished business na kailangan tapusin. Nakikita niyo, kung tayo nasasabik, bumalik sa mana natin, how much more yung Diyos na nagtalaga ng mana na yun sa atin? Grabe yung pananabik niya, matindi yung pananabik niya na maisauli sa atin lahat ng bagay. Tingnan niyo ano yung excitement niya na yun. Kung tayo nga minsan, pag may utang tayo hanggat maaari, gusto natin tapusin agad eh. Pag may utang tayo, gusto natin bayaran agad hanggat para wala na lang, para hindi na tayo binabalik-balikan. Kung kahit nga hindi utang na pera hindi utang sa material, kahit utang na loob na lang. Utang na loob na lang, gusto mo pa bayaran hanggat maaari, pag nakikita mo yung tao, kailangan pakitahan mo na maganda. Kasi utang yun eh. Tingin niyo yung Diyos gustong may utang sa atin? Tingin niyo ba, gusto ng Diyos na may pinagkakautangan siya? Na may ibinigay siya sa adili na wala dun sa tao? Kaya bahagi ng pagka-Diyos ng Diyos, yung pagsasauli ng lahat ng bagay. Ayaw niya na may unsettled business, unfinished task. Sabi nga sa Biblia, sabi ni St. Paul, if I'm not mistaken, "Oh, no man, everything." Sabi ni St. Paul. Yun ang patakaran din ng Diyos. He doesn't want an unfinished business. Kung nagbigay siya sa iyo, na iwala mo yan, isasauli ng Diyos sa iyo yan. Matindi yung pagnanasa ng Diyos na isauli sa tama ang lahat. Hindi nais ng Diyos na magkautang siya sa atin. Batas niya yan eh. What we lost, He will pay back. And sometimes, 100-fold pa nga.
Sabi ng Biblia, we cannot outgive God. Katangian ng Diyos ang magsauli ng something na dapat niyang isauli. Just to illustrate this concept na ang Diyos ay nasa bahagi ng kanyang pinaka-attribute yung pagsasauli. Let's look at a simple story. Luke chapter 5. Let us look this character ng Diyos. Luke chapter 5. Verse 1. Luke 5 verse 1. And it came to pass that as the people pressed upon him, meaning Jesus Christ, okay, to hear the word of God, he stood by the lake of Gennesaret and saw two ships standing by the lake, but the fishermen were gone out of them, and they were washing their nets. And he entered into one of the ships, which was Simon's, and prayed him that he would thrust out a little from the land. And he sat down and taught the people out of the ship. Now, when he had left speaking, he said unto Simon, launch out into the deep, and let down your nets for a draught. And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night, and have taken nothing. Nevertheless, at thy word, I will let down the net. And when they had this done, they enclosed a great multitude of fishes, and their net brake. And they beckoned unto their partners, which were in the other ship, that they should come and help them. And they came and filled both the ships, so that they began to sink. Praise God. Dito makikita ninyo isang katangian ng ating Panginoon. Anumang hihiramin niya, isasauli niya yan. Isasauli niya ng may matinding pagpapala. Mapapansin niyo sa ating Panginoong Jesucristo nang hiram ng bangka kay Simon. Isipin niyo, this is the Logos na may-ari ng buong universe. He created the universe, He created the whole world, He created everything. Pero pagdating niya rin sa lupa, napakababa niya. Kahit pulpito, wala siyang pulpito. Kailangan niya manghiram pa kay Simon ng bangka para lang makapag-preach siya. Isipin niyo yung pagpapakababa ng Diyos na yun. Wala siyang pulpit man lang to share the word of God. Kaya ito nanghiram siya kay Simon. After preaching, inutusan niya si Simon na gamitin yung same boat na inhiram niya. Isinuli niya yung bangka, pabalik kay Simon. Sabi niya kay Simon, pumalaot ka uli. Noong una, nakatwiran pa si Simon, sabi ni Simon, magdamag na kaming ng isda, wala kami nahuli. Pero nevertheless, at thy word, I will cast down the net. Inulit niya, pagkahagis ng net, ilang panahon lang, ilang sandali lang, ang nangyari, napuno yung net, hindi nila may pagkasya dun sa dala nilang bangka, kailangan pa nila magtawag. Ali kayo, ang daming isda rito. Tinawag pa nila yung isang bangka at pares pang lumubog yung dalawang bangka dahil sa bigat. What am I trying to point out here? Humiram ang ating Panginoong Jesucristo, that same boat na hiniram niya was that same boat na pinagpala ng Diyos. What am I trying to say here? See, yung same boat na hiniram niya, the same boat na pinagpala ng Herod Paul, na gumapaw sa biyaya, wala nang lalagyan ng bangka, kailangan pang humingi ng tulong. Ano ibig sabihin nun? Yung pinahiram ni Simon sa ating Panginoong Jesucristo, ibinalik ng Panginoon. Nakita niyo yung pinaka-attribute ng Diyos ng pagsasauli. Nung sinahuli niya, hindi niya sinauli ng basta-basta. Sinauli niya ng maraming bagante, maraming balik. Hindi mo matatalo ang Diyos sa pagbibigay. Kung may bukas kang puso, praise God. Praise God. Kung may bukas kang puso na tumulong na ibigay sa Panginoon, wag mo expect na kaya mong talunin ng Diyos. Kung ikaw generous, mas generous pa sa iyo ang Diyos. Si Simon, nung ginawa niya yun, wala siyang expectation na kahit ano. Pero ang ating Panginoong Jesucristo, alam niya na magdamag ng nagisda yung tao na ito, walang nahuli, this is the perfect time for him to bless this man. Kasi you cannot outgive God, hindi mo pwedeng talunin. Kung tayo nga may utang, gusto nating bayaran agad eh. How much more yung Diyos? Kaya tinuturo sa atin dito yung pagbibigay ng may kagalakan. The blessing is in giving. Hallelujah, naalala niyo yung widow woman na nakasama ni Elijah? Si Simon nagpahiram ng bangka, ito hindi hiram. Yung babaeng yun, hindi nagpahiram, ibinigay niya mismo yung tanging possession niya.
At ano yung ganti ng Diyos? Siksik, liglig, umaapaw. You cannot outgive God dahil itong babae na ito nagbigay ng lahat ng meron siya, isinauli ng Diyos ng higit pa sa ibinigay niya. Kasi kung halimbawang tayo mga tao, pag nagbigay sa atin hanggat maaari, gaganti tayo, pero nililimitahan din naman natin yung ganti kasi iniisip din natin yung sarili natin eh. Bawa, bisa umuutang tayo sa bangko, iniisip natin ay mataas ang interest nito. Diba, may ganun tayong kaisipan kasi ito lang naman yung inutang ko pero yung interest mas malaki. Sa Diyos, walang ganun. Once you give something to Him, He will give it back to you 100-fold. Amen. God, mas nakita niyo yung sacrifice nung babaeng balo na yon, hindi pwedeng magkautang ang Diyos dun sa babaeng balo na yon. Hindi papayag ang Diyos na magkautang siya sa babae na yon. God was obligated to return that. Ang gusto ko i-point dito, yung katangian ng Diyos na gusto niya palaging isinasauli. Yung pagsasauli ng Diyos na andito na sa pinaka-karakter niya yun. Kaya kung may naiwala man sa atin, don't ever lose hope na maibabalik sa iyan. Anumang hiningin mo anumang para sa atin, ibabalik ng Diyos. Isasauli pa niyan ng maraming beses, siksik, liglig, umaapaw, higit sa mga inaasahan natin. Hindi magpapadaig ang Diyos. Hindi niyo matatalo ang Diyos sa pagbibigay. You cannot outgive Him. Kung kompetensya lang ito, hindi niyo matatalo ang Diyos. Kaya if I were you, mag-iisip na ako ng kung anong pwede kong ibigay sa Diyos. Yung bagay na tinataglay-taglay ko pa na matagal na panahon na hindi ko maibigay-bigay sa Diyos, iisipin ko na, papaano ko ito maibibigay sa Diyos? Yung buhay natin, puso natin, isip natin, kaluluwa natin, kung may nalalabi pa, hindi pa natin naibibigay sa Diyos, ibigay na natin. Ano pa ba yung pwede kong ibigay o ipahiram sa Kanya? Itong buhay natin na ito, sabi hiram lang natin sa Diyos to. Kung ano yung pwede natin ibibalik sa ating Diyos, isipin na natin, not because we are expecting something in return, but because we love God, inirecognize natin yung Diyos na nagbigay sa atin ng lahat ng ito. Hindi dahil gusto mong kumita, tumubo. Hindi yun ang layunin sa tunay na Kristiyano. Ano pa ba yung pwede kong maibigay na hindi ko pa maibigay? Yun yung isipin natin. Ano pa ba yun? Naalala niyo yung batang nagtataglay ng 5 fishes at 2 loaves? Sabi ng propeta, that was his lunch. Yun na yung pinakapanghalian niya eh. Sa kamay niya, sa kamay ng bata, that was just 2 fishes, 5 loaves. 5 fishes, 2 loaves. Pero sa kamay ng Savior, yung same na pagkain na yon was able to feed 5,000 people. Wala pang mga babae, wala pang mga bata. Nakita niyo na, pag inilagak mo yung bagay na meron ka sa kamay ng Diyos, you see everything, babalik at babalik yan. Those food is nothing in His hands. Doon sa kamay ng bata, that was nothing. Ano ba naman yung 2 loaves saka 5 fishes? Ano ba naman yun? Pero sa kamay ng Savior, sa kamay ng Redeemer, sa kamay ng Panginoon natin, that was able to feed a multitude of people. Kasi kung paano pinagpala ng Diyos yung naibigay ng bata na yon. At nung nakapag-feed pa nga ng 5,000, may natira pa. Sigurado ko yung bata na nagbigay, may naiuwi pa siya, mas marami pa doon sa binigay niya. At tuwan-tuwa siya, lumapit siya sa pamilya niya na ito na yung aking pagkain. Kasi yung pagpapala ng Diyos, hindi lang 100-fold, 1,000-fold pa nga sa pagkakataon na ito. Anumang maliit na meron tayo, maaring we don't have so much. Maaring we have so little in this world. Pero pag inilapag niyo yan sa kamay ng Panginoon, and trust Him, He will bless you. This is all about restoration. What God has said, kailangan maganap. Can't you see the plan of God in our lives? We may have so little in this world, pero kung yan ay bibigay mo sa Diyos, He will restore it back to you. Pagpapala na higit sa inaasahan mo. Let's go to Leviticus 25 and see this clear type of restoration. Leviticus 25. Verse 8.
And thou shall number, sorry. Simulan natin sa verse, siguro? Sige, sa verse 1 na. And the Lord spake unto Moses in Mount Sinai, saying, Speak unto the children of Israel, and say unto them, When you come to the land which I give you, then shall be the land keep a Sabbath unto the Lord. 6 years thou shalt sow the field, and 6 years thou shalt prune thy vineyard, and gather in the fruit thereof. But in the 7th year shall be a Sabbath of rest unto the land, a Sabbath for the Lord. Thou shalt neither sow thy field, nor prune thy vineyard. That which groweth of its own accord of thy harvest, thou shalt not reap, neither gather the grapes of thy vine unrest, for it is a year of rest unto the land. And the Sabbath of the land shall be a meat for you, for thee, and for thy servant, and for thy maid, and for thy hired servant, and for thy stranger that sojourneth with thee, and for thy cattle, and for the beasts that are in the land, and shall the increase of thereof be meat. Ito muna tayo dito. So, gusto ko lang ipaliwanag ko ano ito nangyayari na ito. Inutusan ng Diyos si Moses na ganito yung magipatakaran sa Israel. For 6 years, kung may lupa ang bawat isa, pwede mong sakahin, pwede mong patubuin ng mga pananim. For 6 years, pwede mong gawin yon. Pero pagtungtong ng 7 taon, that will be called a Sabbath year, hindi mo pwedeng kapasin, hindi ka pwedeng magtanim, hindi mo pwedeng pakialaman yung lupa. That will be a period of rest para dun sa lupa na yun. Pero, anumang tumubo doon, pwede mong kainin. Pwedeng kainin ng alipin mo, pwedeng kainin ng mga napapadaan, ng mga hayop, pwede nilang kainin. Pero hindi mo pwedeng galawin. Yun ang sinasabi ng from verse 25, 1 to 7. Yun yung prinsipyo ng Diyos na Sabbath. Alam natin yung Sabbath is a day, pero sa pagkakataon nito, ang Sabbath is a year. Isang buong taon, 7 taon, na bawal galawin yung field. So, tuloy natin. Verse 8. And thou shalt number 7 Sabbaths of years unto thee, 7 times 7 years, and the space of the 7 Sabbaths of the years shall be unto thee 49 years. Then shalt thou cause the trumpet of the Jubilee to sound on the 10th day of the 7th month. In the day of atonement shall ye make the trumpet sound throughout all your land. And ye shall hallow the 50th year, and claim liberty throughout the land, unto all the inhabitants thereof. It shall be a jubilee unto you, and ye shall return every man unto his possession, and ye shall return every man unto his family. A jubilee shall that 50th year be unto you. Ye shall not sow, neither reap that which groweth in itself, nor gather the grapes of its vine unrest. For it is in the jubilee, it shall be holy unto you. Ye shall eat the increase thereof out of the field. So, sige, tuloy. And in the year of the jubilee, ye shall return every man unto his possession. And if thou shalt sell aught unto thy neighbor, or buyest aught of thy neighbor's hand, ye shall not oppress one another. So, into muna tayo rito. So, kanina, every 6 years, yung 7, Sabat, hindi pwedeng galawin, hindi pwedeng magtanim, pabayaan mo lang yung lupa, kung anong tumubo dyan, pwede mo kainin. Yun ay 7 taon. So, yun ang isang cycle ng 7 years. I-multiply mo yun ng 7 times. 7 ganun na 7 sabbatical year. So, 7 times 7, 49. So, 49 years ang lilipas. Dun sa 50th year is another celebration. That is the Jubilee. So, 6 years sa 7, Sabbath year. So, 7 years yon. 7 ganun. So, 99 nga, 7 ganun. So, isabihin 7 sabbatical year din. Pagdating ng 50th is a Jubilee, ganun pa rin ang patakaran. Hindi mo pwedeng galawin yung lupa, kung ano man tumubo dyan, yun ang magiging pagkain natin. Pero may special na provision ng ating Diyos. Yung mga naging alipin, pwede nang lumaya during the 50th year. Yung mga nawalan ng possession, halimbawa sinangla niya yung kanyang pag-aari, during the 50th year, pwede niyang balikan yung pag-aaring sinangla niya. Yun ang panuntunan ng Diyos. Every 50th year is a jubilee. Every 50th year is a restoration year. Ihip ang trumpeta, marinig sa buong sangkalupaan, lahat ng nawala sa'yo, babalik sa'yo. This is all about liberty. Ganito mamalakad ng Diyos. Lahat ng lalaki na nawala ng possession, pwedeng bumalik. Lahat ng lalaki na sinangla niyo, na ibinenta niya yung kanyang sarili bilang alipin, pwede nang bumalik sa pamilya. Babalik sila sa kanilang pag-aari, babalik sa kanilang mga pamilya.
So mawala man ang pamilya, mawala ka man, mahiwalay ka man sa pamilya mo, mahiwalay ka man sa lupain mo, pag tunog ng pakakak on that 50th year, you are free to go. Walang pakialam sa iyo yung master mo, walang pakialam sa iyo yung pinagsanglaan mo ng kung anumang lupain yan. Dahil pag tunog ng 50th year, what is rightfully yours is yours. Babalik sa lupain. Special point, ito yung special point sa lahat ng ito. Kahit wala kang pangbayad, sa iyo yan, kukunin mo yan. Hindi ba yun ang nangyari sa atin? Wala tayong pambayad sa salvation, wala tayong pambayad sa rapture, wala tayong pambayad sa mga mysteries, pero dahil sa iyo yan, sa iyo yan. Hallelujah. Hindi dahil nagsumikap ka. Hindi dahil itong mga Israelita na to, naging nagsumikap sila ng 50 years, kaya pwede nilang kuhanin. No, it's because God has made a provision for them. Kundi dahil itinakda na ng Diyos yung pagkakataon na yun para makabalik sila. Pagtunog ng pakakakuha lang magagawa ang sino man. Kung sa'yo yan, sa'yo yan. Pagtunog din ng pakakakuha, mga kapatid, walang magagawa sa libutan na to. We'll go to the meeting, the sweet by and by. Nakita nyo, ito yung restoration na magaganap sa atin, mga kapatid. Dahil ito ay nasa pinakaibut-ibuturan ng puso ng Diyos, yung isauli, yung mga bagay-bagay. These people na nagsangla ng kanilang sarili bilang alipin o nagsangla ng kanilang mga possession, all they have to do is walk away. Walk away, go back to their possession, kanila na uli yun. Their masters has no more right to them. Wala nang karapatan. At kung magiging spiritual lang tayo sa verse 9, tingnan yung verse 9 ha. Then shalt thou cause the trumpet of the Jubilee to sound on the 10th day of the 7th month. May type doon, 7th month. Ibig sabihin sa 7th church age, may mga ganap na pagtunog ng pakakak, lahat ng naiwala sa atin, pwede na nating balikan. Pwede na nating balikan. Pagtunog ng pakakak, it will be a celebration for us. May itinakdang lugar, babalik at babalik ka doon. Hindi dahil pinagsumikapan mo, hindi dahil may pera ka para bilhin yon, kundi dahil itinalaga sa iyo ng Diyos yun. Kaya sabi, mana, yung word na mana, inheritance, it has nothing to do with your capability, with your ability. It has something to do with you being the rightful heir. Dahil ikaw ay legal na tagapagmana. Amen. Lahat ng ito ay nakatakda. For a while, we lost our inheritance. But when the trumpet sound, we will return to our possession. Pagtunog ng pakakak, we will all march back to our promised land. At anything na makita natin ay sa atin. Ganda nun na. Anumang masumpungan mo ay sa'yo. Parang yung panahon ni naghiwalay si Abraham at saka si Lot. Anumang masumpungan mo ay sa'yo. Doon sila kapag sa rapture, ganun. Anumang masumpungan mo sa'yo. Yung kanina kwento ni Brother Mon, konting pagkain lang, nag-aagawan sila. Dahil sa sobrang kagalakan, siguro inisip nila, anumang makita ko rito akin. Pero ito hindi ganon. You don't have to be so greedy, hindi mo kailangan maging sakim. Dahil kung ito ay binigay sa iyo ng Diyos, sa'yo yan. Yung verse 15 to 18, basahin natin. Tuloy natin ang pagbabasa. According to the number of years after the Jubilee, thou shalt buy of thy neighbor, and according unto the number of years of the fruits, he shall sell unto thee. According to the multitude, according to the number of years of thy fruits shall he sell unto thee. According to the multitude of years, thou shalt increase the price thereof, and according to the pureness of years, thou shalt diminish the price of it. For according unto the number of years the fruits, doth he shall sell unto thee. Ye shall not therefore oppress one another. Be thou shalt not fear thy God, for I am the Lord your God. Wherefore ye shall do my statutes, and keep my judgment, and do them, and ye shall dwell in the land in safety. Tatalon ako sa verse 23. The land shall not be sold forever. For the land is mine, for ye are strangers and sojourners unto me. So, papakita ko lang kung ano yung computation. May kinikwento siya sa verse 15 to 18 na kung paano magkwenta. Ang pagkikwenta ay nakabase sa Jubilee. Halimbawa ganito, pagbigay tayo ng example. Halimbawa, ako, naghirap ako, at lumapit ako kay Brother Mon. Brother Mon, naghihirap na ako ngayon. Kasi alam mo yun, hindi naman lahat ng tao magaling sa negosyo. Kahit binigyan
nung una, binigyan ng Diyos ang lahat ng, bawat isa ng inheritance, ng parte ng lupa. Pero ang bawat tao naman kasi hindi pare-pares ng abilidad eh. Parang ganito, pag mayaman ako, binigyan ko kayo ng sabihin natin, tig 1 milyon. Tapos babalikan ko kayo after 10 years. Merong iba sa inyo, yayaman ng gusto, merong iba na magbabankrupt. Iba-iba kasi ng pamamaraan, abilidad ng tao sa paghawak ng mana. So ganun na nangyari. May mga tao na bagamat nabigyan ng lupa, darating sa point na kailangan niyang isang layong lupa niya o kaya kailangan niyang ibenta yung kanyang sarili. Pag wala na siyang ibang maisangla, sarili niya na ibibenta niya bilang isang alipin. Ngayon tingnan nyo, ang sabi nung binasa natin, verse 15 to 18, yung pagbibenta ng lupa ay nakabase sa bunga ng lupa. Parang ganito, halimbawa, 50 years, di ba? Within 50 years, bawa, nakasampung taon na, ba nag-jubilee nung 10 years ago. So ngayon yung pakasampung taon na ngayon. So meron pang 40 years ahead of me bago mag-jubilee. At naghirap ako, ito sa ikasampung taon, wala na akong pera. Gusto ko ngayong isang layong lupa. Ang sabi ng Biblia, bibilangin yung taon. According sa fewness of years o dami ng taon, doon yung presyon ng lupa. At kung papansin ninyo, ito napaka-important na detail, ang presyuhan ay hindi nakabase sa lawak ng lupa. Kumpara nyo sa panahon natin ngayon. Sa panahon natin ngayon, pag sinabi mong lupa, per square meter ang bayaran. Sa tagpo natin, hindi ganun. Nakadepende sa bunga ng lupa. So, ibig sabihin, hindi yung lupa mismo ang ibinibenta mo, hindi mismo yung lupa ang nawala, kundi yung bunga ng lupa. Parang ganito, tuloy ko yung example. 10 years nang lumipas, to 40 years pa ang aabangan ko bago mag-jubilee. So, yung presyuhan ng lupa is nakabase dun sa 40 years na natitira. Yung 40 years na natitira, pag ibinigay ko na yung, ako naghirap, binigay ko kay Brother Mon, babayaran ako ni Brother Mon ng according sa 40 years na natitira. Halimbawa, ang isang taon, sa isang taon, kumikita yung lupa ko na 1 milyon, halimbawa. So, 40 years times 1 million, 40 million, ganun ko ibibenta yung lupa kay Brother Mon. Babayaran, obligado si Brother Mon na magbigay sa akin ng 40 million. Sa ganun example. Nakabase yung kwentahan, sabi ng verse 15, 16, 17, nakabase sa bunga at nakabase kung ilang taon ang paghahawakan nung pinagbentahan before the Jubilee. Kasi pag tungtong ng Jubilee, wala nang karapatan yung amo na yun. Ibabalik yung pakinabang lang na pinakinabangan nung amo ay yung bunga. Now you see what this is typing to? Kung anong type nito? For 6,000 years, yung ating lupa ay pinakinabangan ni Satanas. Pero yung ownership of the land does not belong to him. Yung pakinabang niya ay yung bunga lang ng lupa. Nakinabang lang siya sa lupa natin, sa mana natin. Pero the land will not be sold forever. Sabi ng 23. The land shall not be sold forever. For the land is mine, for you are strangers and sojourners. Verse 23. The land shall not be sold forever. Hindi sa panghabang panahon. Sa loob ng 6,000 years, si Satanas ang naghari. Parang hindi tao ang may dominion sa mundo. Kasi siya ang God of this evil world. Sa loob ng 6,000 years, siya ang namuno. Pinakinabangan niya yung bunga ng lupa natin. Pero the land will not be sold forever. Nakuha man niya yung bunga, pero hindi niya makukuha yung ownership ng land. Dahil pag tunog ng pakakak, and in that 50th year, we will all march back to our inheritance. You see? Yung lupa, hindi kailanman maaangkin. Ang mana natin na hindi kailanman maaangkin ni Satanas, it is ours. Nakinabang lang siya sa bunga ng lupa. Nakita niyo yung mga tipo na to? It just shows us kung paano mamalakad ang Diyos. The ownership is not really lost forever. The man remains the owner. Kung ako nagsangla kay Brother Mon, I am still the owner all these years. Siguro, naisangla ako na kay Brother Mon, naghihirap ako, at maring inalipin ako ni Brother Mon. So, sa example na to, 40 years ako nagtrabaho. Siguro, lumilipas ang panahon. Nakita niyo yung excitement siguro ng tao na yun, 40, 30 years na lang, 20 years na lang, o 10 years na lang.
Nakita mo yung excitement na babalik ka na dun sa lupa? Dapat ganong klaseng excitement ang meron tayo. Nababalik tayo dun sa lupang nasangla. 5 years na lang, 3 years na lang, 2 years na lang, 1 year na lang. Uy, 5 months na lang, 3 months. Nakita niyo yung, ano kaya yung kagalakan ng tao na yun, nababalik na sa kanya yung lupa, na mawawala na siya sa pagkaalipin. That should be the same kind of excitement we should all be feeling. Na mababalik sa atin yung lupa. The land shall not be sold forever. Imagine niyo yung damdamin ng tao na yun. Ganun ang damdamin dapat natin. Pag tunog ng pakakak, this man will just walk out, go to his possession, babayaan mo, tapos na yung 50 years, akin na uli ito. Ganun lang kasimple. You don't have to be to do so many things. Kahit wala kang perang pantubos, ibabalik sa iyo yan because yun ang ordinansa ng Diyos. The land shall not be sold forever. Nakita niyo na si Adam bumagsak, the inheritance is in that title deed. Hindi naman talaga nawala yung mana. Yung lupa na nagsabentahan na sa example na yung kanina, yung lupa, ang napakinabangan lang nung may-ari ay yung bunga for those 40 years na sinangla ko. Ganon din dito. Nung nawala sa kamay ni Adan yung pera, yung title deed, nakinabang man si Lucifer, nakinabang man si Satanas, ang napakinabangan niya lang yung bunga. We may lost our land, we may lost our possession for some time because Satan has illegally get it from us. Pero ano man ang gawin niya, bunga lang ang mapapakinabangan niya. All those years, nakinabang siya ng gusto, pero dating ang panahon, Satan, amin na yan. The real ownership is with God. At dahil tayo attribute ng Diyos, atin din yun. In the right season, it will be returned to us. Walang tumusang daang panahon nito, throughout 6,000 years, parang walang lugar ang mga anak ng Diyos. Tayo yung parang naiipit sa lugar na kung saan talagang tayo naman ang may-ari. Parang tayo yung nahihiya, tayo pa yung nakikipamayan. Kututusin natin to. Diba? Sabi ng Biblia, we are sojourners. Bakit? Kasi hindi naman talaga ito yung kondisyon na dapat natin kinalalagyan. Remember that. Kaya nga, we should claim what is rightfully ours. Si Satan nga hindi siya nagdadalawang isip na makiangkin Kung makaangkin ka, alam mo kung sino, pero tayo na tunay na may-ari, ayaw natin i-claim. Nakakahiya naman yata yun. Parang baligtad. Nahiwalay lang tayo sa mana, kaya dapat meron tayong eagerness to possess that land. Amen. Kung paano yung Israel, they were so eager to walk to the promised land, dapat ganun din tayo. Lahat tayo naranasan nating mahiwalay, iba-ibang alang ng anyo, iba-ibang alang ng pagkakataon, pero lahat tayo nahiwalay sa mga inheritance natin. Pero that doesn't really matter. Kung ikaw ang anak ng Diyos, ikaw ay anak ng Diyos, the land shall not be sold forever. Amen. Lahat ng taglay natin ay may babalik. At katunayan, the land was not at all sold. Yung lupa ay hindi naman talaga nawala sa atin, nahiwalay lang tayo sa pag-aari, nahiwalay lang tayo dahil sa pagkakataon. Marami tayong na-miss nung nawala tayo, pero it will be worth it all. Amen. When we see Christ. Sabi nga ng Biblia. For 400 years, nawala din yung Israel sa kanilang bayang pangako. Pero that doesn't matter, may pangako ang Diyos na ibabalik sa kanila yung promised land. Sa takdang panahon, nagtalaga ang Diyos ng propeta para maibalik sila sa promised land. Sa takdang panahon, nagtalaga din ng Diyos ng propeta sa panahon natin para maibalik tayo. Amen. Yung Diyos ang gagawa ng paraan para mabalik sa atin yung mana natin. We don't have to work hard for it. Tayo bang naghanap ng propeta? Tayo bang naghanap na Diyos? Yung Diyos ang naghanap sa atin. Amen. Kanina, banggit natin yung paghihiram ng ating Panginoon. He was the possessor. Ang ating Panginoon, He was the possessor of all things. Pero nung nandito siya sa lupa, He borrowed so many things. Una, hiniram niya yung sinapupunan ni Mary. Kung baga sa isang salita ay parang nakigamit ang Diyos ng belly, ng womb ng isang babae. Hiniram lang niya yun kasi later on din naman, nag-asawa din naman si Mary, ginamit na rin naman ng ibang kalalakihan. And si Joseph, nanganak din naman siya. So, nagkaroon siya ng ibang anak sa isang lalaki. So, ang point doon, kahit yung sinapupunan na kinaroonan niya, for that short time only, ginamit ng Diyos. Ano pa? Yung magaspang na lampin.
sabsaban, hiram lang lahat ng yan. You see, you're talking about the Logos who created everything, pero pagdating niya sa lupa, naging borrower lang siya. Ano pa? Ano pa? Nung namatay siya, binigyan siya ng Joseph of Arimathea ng libingan. Pero actually, hiniram lang niya yun. Dahil hindi niya naman talaga gagamitin ng matagal. 3 araw lang, pahiram muna. 3 araw lang, dahil pagdating ng 3 araw, aalis din siya sa libingan. Ito nga mga kapatid, hindi libingan ang mana ng mga pinili. Sana maging tagapaghiram lang tayo ng libingan. Kung loobin man ng Diyos na mamatay tayo, kung loobin man ng Diyos makatulog tayo, I'm sure marami sa atin dito nag-iisip ng, meron siguro nakabili na sa atin ng memorial, ng land na paglilibingan. Siguro may ganon. Wala namang mali doon eh. Pero sana maging tagapaghiram lang tayo ng libingan. Hiramin nyo, siguraduhin nyo na hihiramin nyo lang yung lupa dahil hindi yan ang mana mo, hindi libingan, hindi kamatayan ang ating mana. We are reserved for something more than that, hindi libingan. Si Joseph of Arimathea nagbigay, pero actually hiram lang ng Panginoon yun, 3 araw niya lang gagamitin. Kung ikaw ay pinili, paging tagapaghiram ka lang ng libingan, hindi libingan ang isasauli sa atin. Hindi yun ang i-restore sa atin. Ang i-restore sa atin, buhay na walang hanggan. Hallelujah. Pinakamainam, huwag tayong maging tagahiram. Huwag tayong maging tagahingi ng libingan. Tagahiram lang tayo ng libingan. Nakita nyo na yung contrast. Yung kalaban, inagaw niya kung anong meron tayo. Kalusugan, kagalangan, kaligtasan, mga mana natin, inagaw niya sa atin. Yung Diyos, inirestore niya, pabalik sa atin, lahat na nawala sa atin. Sinasauli niya yung para sa atin, para ma-enjoy natin. Nakita niyo yung conflict ng dalawang panig. Satanas, taga-agaw, ang Diyos, taga-restore. Pero ang nakakalungkot, bakit kung sino pa yung magnanakaw, sino pa yung taga-agaw, sino pa yung squatter, dun pa nagpupunta ang tao. Siya pa yung pinipili ng tao, kung sino pa yung nag-aagaw, mangamkam. Nakakalungkot sa bayan ng Israel noon, pag tunog ng Jubilee, dapat sana lahat ng tao aalis. Pero may mga tao na pinipili maging alipin. Pupunta sa templo, magpapabutas ng tenga, and that's it. You are a slave forever. May mga taong ganon. Sa panahon natin, may mga tao rin naman ganon. Na mas pinipili yung religion, denomination, doktrina ng tao. Hindi, doktrina ng tao, hindi religion ang mana natin. Walang magmamana sa atin ng religion. The land shall not be sold forever. If you want to be a slave, pupunta ka sa templo, magpapabutas ka ng tenga, and you'll be a slave forever. Yan ang ginagawa ng mga tao dito sa sanlibutan na ito. They are slaves for the rest of their life. They are slaves of the religions, of doctrines. Ang babaw mo naman kung yun lang ang habol mo. Kung ang iniisip mong mana mo, religion lang. Ang mana mo, religion lang. Ang mana mo, church lang na building. Yun lang ang mana mo. Ang babaw naman. Pero para sa atin, that's not our inheritance. We are looking for that city whose maker and creator is God. Malakas makaklaim si Satanas. Kaya it would be a pity for us kung siya malakas makiklaim, tayo hindi nakikiklaim. Atin yun eh. It would be a pity for us. Sa bagay, naintindihan ko na may mga taong hindi talaga makakabalik sa Diyos. Bakit? You cannot come back to God unless you came back from God. You came from God. Walang ibang babalik sa Diyos, kundi yung galing sa Diyos. Sabi ng Panginoon sa Kristo, I came from God and I go back to God. That is redemption. Actually, yun ang pinaka-essence sa redemption. Redemption is not replacement. Hindi ka nagpapalit. Ang redemption is getting back what is lost. Getting back what is yours. Yun ang redemption. Redemption is just restoration. Taking back what is rightfully yours. Redemption is not replacement. Hallelujah. Although Adam fell, lahat ng bagay inagaw ni Satanas kay Adan, except for one thing. Hindi niya maagaw kailanman yung pagiging anak ng Diyos ni Adan. He is eternal. Oo, nahiwalay siya sa mana niya. Pero what ang eternity ay attribute ng Diyos. Ang pinagkalooban ng Diyos na mabuhay ng eternity, hindi niya maiwawala ang eternity. Kaya nga eternal eh. Pag sinabing eternal, without end, without beginning. If you are in the thought of God, before the foundation of the world, mawalay ka man sa mana mo, the land will not be sold forever.
You cannot lose an attribute of God. Pwede ba yun? Mawawala mo yung pagiging eternal mo. Hindi mo pwedeng baguhin ng isang eternal thought. Nahiwalay man si Adan for a meantime. Actually, that's the right word. Nahiwalay lang siya sa mana niya. Hindi tuluyang nawala ang kanyang mana. Hindi pwedeng mawala ng Diyos yung mga attribute na nanggaling sa Kanya. Kaya gumawa siya ng daang pabalik. Nakita nyo? We are so precious in the hands of God, in the sight of God, na gumawa siya ng paan for us to return back dun sa ating kalalagayan. He cannot afford you brothers, you cannot afford to lose you sisters, kaya gumawa siya ng daang pabalik. Alam niyo yung punong-puno ng restoration, maraming sample ng restoration sa Biblia. At sa propeta naman, alam niyo isang tagpo sa kanyang buhay. Sabi niya, nagsusuklay daw siya. At nakita siya ng kanyang misis. Asawa ko, para yatang nawawala na ang mga buhok mo. Sabi sa kanya nung ni Brother Branham, sabi niya ng asawa niya, bakit hindi mo subukang isuot itong mga wig na to? Sabi ni Brother Branham, wag na, kasi hindi bagay sa akin eh. Sabi niya, tsaka wala naman talagang nawalang buhok sa akin. Sabi niya. Sabi nung asawa niya, anong ibig mo sabihin na nawalang buhok sa'yo? Sabi ng ating propeta, kasi pagdating ng resurrection, kung ano ko nung bago mo ako makilala, ganun mo ako makikita. Itong nakakalbo kong ulo na ito, one day, you will see me na punong-puno ng buhok. Kasi lahat ng meron tayo, mana natin sa Diyos yan. The land will not be sold forever. The hair will not be sold forever. Kung kalbo ka ngayon, hindi pa payagan Diyos na magra-rapture, kalbo ka pa rin. Kung nakapustiso ka ngayon, hindi ka mara-rapture na nakapustiso. Kung nagtitake ka ng medication dahil sa mga kasamot-sari sakit, hindi ka mara-rapture na may daladalang tabletas sa kamay mo. The land will not be sold forever. Hindi sa panghabang panahon. Dala-dala mo yung pustiso mo, yung wig mo, yung gamot mo. Hindi sa habang panahon, naalalayan mo yung likod mo dahil baka mabali, sobrang sakit. Kasi lahat ng ito mana natin, our theophanies, our health, lahat ng ito ay mana natin. Pagtunog ng pakakak in that jubilee year, we will all go back to where we should be. Kahit nga sa Beyond the Curtain of Time, nakita ni Brother Branham yung aso niya na ang pangalan ay si Fritz. Sabi niya, mahal na mahal ko to si Fritz. Nawala si Fritz. Ang nangyari kay Fritz ay nilason siya ng isang pulis. Sabi ng propeta. Pero pagdating niya sa Beyond the Curtain of Time, nakita niya yung aso niya nandun. Tuwan-tuwa siya. Yung kanyang kabayo na si Prince, nakita niya rin sa Beyond the Curtain of Time. Mana niya yun eh. Si Sharon Rose, yung kayang anak, marami sa atin na nagdadalamhati dahil nawalan tayo ng mga mahal sa buhay. Pero pag tunog ng pakakak, on that Jubilee year, we will all see them again. Amen. This time, we will not have tears dahil nang iniwan nila tayo sa mundong ito. But that time, we will have tears of joy. Actually, wala ng tears, pero puro kagalakan na lang. Dahil lahat ng nawala sa atin, isasauli sa atin. This is what the message is all about. To restore everything that we lost. Lahat ng mana natin, isasauli sa atin. Walang pagsalo dahil pinangako ng Diyos sa iyan, ang Diyos ang nagsabi na in the end time, He will restore. This is what He has promised us. The restoration. Sabi ng Biblia, kanina sa binasa natin sa kanila, Acts, He will stay in heaven until the restoration of all things. And finally, malapit na yon. Dahil pagtunog ng pakakak, pagdating ng Jubileo, the land will not be sold forever. All things will be restored. We'll all march back to our promised land. Kung paano ang Israel ay nagmarcha pabalik sa kanilang promised land, we all will march back to our promised land. And it's not because we were so good, we have some money. It's not because we are eligible. It's because God has entrusted us. He reserved something for us. Yun ang dapat natin pasalamatan. Yung restoration ng Diyos, dapat maging magalak tayo. Pagdating natin sa langit, magpuri tayo. Amen. Dahil yung nawala sa atin ay naibalik sa atin. Thanks be to God. Lahat ng yan ay nasa title deed. We don't have to worry na naiwala natin sila. Hindi sila nawala. Nahiwalay lang pasamantala. Kung paano yung prodigal son ay nahiwalay sa kanyang ama, ganun din tayo.
pagbalik, tumatakbo pa yung ama para salubungin yung kanyang anak. And that's what restoration is all about. Restoration, redemption is getting what is rightfully yours. Dahil sinasabi mo paulit-ulit, pag dunog ng pakakak on that Jubilee year, the land will not be sold forever. Let's all stand up, brothers and sisters. Glory to God, hallelujah. We praise you, Lord. We glorify your holy name. Salamat, magpapasalamat kami sa biyaya ng iyong mga banal na salita. We understood that we are living here, we are just trapped in this earth, Panginoong Diyos, pero hindi ito talagang kinaroroonan namin. Isang araw, we will all march back to our inheritance. Kung paanong naitalaga mo sa mga banal mong kasalita kanina na nabasa namin, Lord God, nagtalaga ka ng isang jubileo. Pagdating ng jubileo, pagtunog ng pakakak, anumang nasumpungan namin sa aming lupa ay sa amin na, Lord God. We thank you, Lord, for this benefit na pinagkaloob mo sa amin, Lord God. Salamat sa assurance that the land will not be sold forever. We know, Lord God, that this is not really sold. Nakinabang man si Satanas sa aming mga mana, pero nakuha lang niya yung bunga. Hindi niya kailanman makukuha yung pag-aari namin, O God. Salamat at the Son of David, Panginoon Diyos, ay ang dugo, ang tupa ay nag-step forth, kinuha ang aklat sa banal na trono, Panginoon Diyos, at binuksan at nakita namin ang aming mga pag-aari, Ama. We thank you, Lord God. Help us, Lord God, to stay right, worthy, Panginoong Diyos, sa lahat ng i-restore mo sa aming mga bagay-bagay. Thank you for restoring our health. Thank you for restoring our joy. Thank you for restoring our salvation. Thank you for restoring all, Panginoon Diyos. Hindi namin mabibilang ang lahat ng kakabutihan mo sa amin, Ama. Thank you for restoring us, O Lord God. And one day, magaganap na po ang kabuuan ng restoration na to. And we believe that one day, malapit na po yan, Panginoon Diyos. Salamat, Ama. Muli ang pagpupuri at pagpapasalamat sa ito. Salamat panalangin namin. In the mighty name of Jesus we pray. Amen.